Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Escudero, si Senator Escudero, na pilit po niyang tinatanggi na wala po siyang natatanggap na mali-malitang pera sa mga ex-soldiers at ex-marine. At syempre po, ang kanyang mga kaso ay unti-unti na po yatang nababasura, mga kababayan, lalong-lalo po sa mga insertion. Hindi kaya, umpisa na po natin pakinggan itong balita, mga kababayan, at komentuhan po natin. Sa ibang balita, pinabulaanan ni Senator Chis Escudero na tumanggap siya ng mali-malitang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na imposible ang akusasyong ito dahil alam daw ng marami na magkagalit sila ni Ko. Kaduda-duda rin daw ang timing ng pag-akusa sa kanya dahil sumakto ito sa pagdalo niya sa sesyon noong June 3. Matatandang lumipat noon si Escudero sa Gatchalian Block mula kay Tano Block. Siyang kumumpleto sa quorum para muling umusad ang sesyon. Dagdag pa ni Escudero, mali rin daw ang sinasabing address niya na pinagdalhan umano ng maleta. Gayunman, wala raw plano si Escudero na sampahan ng reklamo ang mga nag-akusa sa kanya na mga dating bagman umano ni Ko. Hindi na ako nagulat, pero tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman Ko sa mahabang panahon at imposibleng mangyari yan. Mga kapatid, Jig Yan Manigan po mga kabayan. pagdating sa mahalagang balita. Siya po ang Senate President nung panahon na yon. Hindi po ba? Naging Senate President po siya. Magkagalit daw po sila ni Ko. Unbelievable. Lalabas naman po ang katotohanan. Hindi po ba? Ngayon po, mapagtatakpan pa po nila yan. Ito pa po, mga kababayan, ang banat po ni Ronnie Ramos dito po kay Escudero. Pakinggan po natin siya at panoorin. Takot sa responsibilidad. Di ba? Pinagyayabang na nga niya ngayon na 3 sa 5 kaso niya ay absuelto na. Paanong na-absuelto? Na 11 ho yung 13. Na 11 yung 13, kaya naging 12 ang 11. Ganon. Ay siyempre, wala kang magagawa sapagkat duwag yung isang senador, takot sa responsibilidad. Di ba? Yun yung that's the perk. Kaya nakakatakot na ngayon dahil ang puntirya talaga nitong demonyong administrasyon na ito ay unti-unti nang isara ang lehislatura at nang sa ganun ay wala nang magdidesisyon kundi Malacanang na lang. Po mga kababayan, Takot sa responsibilidad. Di ba? Pinagyayabang na nga niya. takot sa responsibilidad at pinagyayabang na rin po na 3 po daw sa kanya mga kaso, mga kababayan, lalong-lalo po sa maanumalya pong korupsyon na pinagagawa nila, ay naabsuelto na po yata. At hindi na rin po sila binabanggit ngayon ng ombudsman. Yung 2 pong Judas at ito pong si Quezon na tinatawag, mga kababayan. At tinatawag din daw pong waiter umano ng First Lady, mga kababayan. Pilit pong itinatanggi mga kababayan ang sinasabi po ng mga ex-soldiers, ex-marine, yung diniliver po ng pera sa kanya pong napakagandang exclusive subdivision, mansion, at pinakain pa ng kanya pong mga kasambahay ang mga soldiers, ex-marine na nag-deliver sa kanya ng mali-malitang pera. At napakasarapang sugpo o hipon ang pinaulam daw sa mga soldiers. Siyempre po, meron po bang aamin na magnanakaw? wala pong aamin na siya'y nagnakaw. At wala rin pong aamin, mga kabayan, na napakarami niyang ninakaw. Hindi siya amin nagnakaw at hindi po siya amin na marami siyang ninakaw. At siyempre po, binabanata niya si Zaldico. Dahil si Zaldico daw po ay matagal niya ng kaaway, kagalit, mga kababayan. Pagdating po ba sa pera, mag-aaway kayo? Di ba bati-bati kayo? Di po ba? Pagdating po sa limpak-limpak na salapi at modus
at sindikatong korupsyon pagdating sa pera, mag-aaway ba kayo? Lalo-lalo kung maayos naman ang partihan at deliver. Hindi po ba? Hindi po ba tayo pinagluloko na lang nitong mga tao na ito? Dahil unang-una, wala po si Saldico. Pag lumabas na po si Saldico, lahat po ng sinasabi ng mga ex-soldiers at ex-marine, dahil mga tauhan niya ito, dahil hindi naman po makakaya ni Saldico na siya na ang kukuha ng pera nila at siya pa magdi-deliver ng pera nila. Siya na magpi-prepare ng mga pera nila, paghahati-hatian nila yung mga pera, si Saldico po ba lahat ang gagawa niyan? Di po ba hindi? Kaya kailangan niya po ang presensya ng kanyang mga kinuha ng mga soldiers, ex-marine, at kanyang ginawang bodyguard at taga-deliver sa mga politikong magnanakaw. Hindi po ba? Kaya nga po tayo mga kababayan, umaasa po tayo. Dahil puro sinungaling na po itong mga tao na ito eh. Hindi na po magsasabi ng katotohanan yan dahil sanay na sanay po magsinungaling yan. Mga professional magnanakaw po yan mga yan, di umano. Yan po yung tinatawag na pinag-aralan nila. Nagpakadalubhasa sila para po lahat ng gagawin nilang pagnanakaw ay malususan nila. Makalusot silang lahat. Hindi po ba? Ganun po nangyayari nga sa ating gobyerno eh. Matatalino. Nag-aral. Karamihan. Abogado pa. Naging professional. Kaya nga po, napakahirap pong panagutin. Dahil naging professional po. Pinaghandaan nila. Professional magnanakaw na po sila. Di umano. At nagagamit po nila ang kanilang posisyon, ang kanilang kapangyarihan, at ang kanilang mga pinag-aralan. Pera, kapangyarihan, pinag-aralan para po sa pagiging professional magnanakaw sa pera ng taong bayan, sa buwis natin. Hindi po ba? Pero darating naman po ang panahon ng mga karma na mahindot na yan. Hindi naman po lahat ng panahon ay sa kanila. Iikot din po ang gulong nila. Malalagay din po sa ilalim yan. Lalong-lalo na po pagka ipinagkaloob pong muli. Ang sinasabi po nating madalas, ang lagi ko po sinasabi, ipagkaloob lang pong muli. Ang isang agila na manggagaling sa Mindanao. Ang lahat ng mga yan, mga sinungaling na yan na magnanakaw, ay madadagit na po yan. Hindi po ba? At kailangan po nilang isuka. Kailangan po nila isuka ang mga pinagnanakaw po nila, mga kababayan. Dahil napakawalang hiya po ng mga taong yan. At kitang-kita naman natin kung anong klase po at kung anong klaseng pamumuhay meron sila. Saan kaya nila kinuha ang isang damukal na pera, ari-arian, at meron pa silang ari-arian sa ibang bansa. At napakarami pong mga luxurious. Hindi po ba? Napakamamahal. Lahat ay nasa kanila. Saan nila yan pinagkukuha? Mga kababayan. Napakasarap pong imbestigahan at i-audit po lahat ang mga hayop na yan. Hindi po ba? At tayo po umasa dahil sa panahon po ngayon, nagtatakipan. Pinoproteksyonan po nila ang isa't isa dahil magkakasabwat sila. Dahil kung talagang si Escudero ay walang issue na korupsyon at walang itinatago, hindi niya po nanaisin na lumipat sa Gatchalian Black. Hindi niya po nanaisin na lumipat sa mga maleta boys di umano. At sa mga magnanakaw di umano. Hindi niya magugustuhan lumipat doon. Kung siya po'y walang karga-karga at tinatago na lihim at baho. Hindi po ba? Paninindigan niya ang kanyang politika, ang kanyang pagiging politiko. Lalong-lalo yung sinasabing wala akong ninanakaw. Wala akong mga maleta. Pero kasama mo yung pinagbibintangan at sinisiguro ng taong bayan na ang grupo na sinamahan mo ay napakalaki ng porsyento na mga magnanakaw. Di umano. Hindi po ba? Yang mga hindot na yan. Maraming salamat po mga kabayan. Sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers.
At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy na susubscribe, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Norma Garcia, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, kay Jake Yahud from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, at Julieta Celona from Sydney, Australia. Thank you po sa inyo at God bless po sa inyo lahat at shoutout po. Ingat-ingat po kayo. At tayo naman po mga kabayan, kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po. At darating din po ang pag-asa pong muli ng ating bayan. Tiis-tiis lang po. Muli po, ingat po kayo. Bye-bye.